Hello guys, today is January 3 and this video will be Q&A for the year of 2025. Thank you so much po sa mga nag-comment nung nag-post ako sa community ko last week. And namili ako ng mga tanong na sasagutin ko. Para mas makilala nyo rin po ako, hindi lang sa pag-video ko ng study vlog ganon, kundi sa personal life ko rin. Naka-screenshot na guys lahat ng mga tanong na napili ko. Nga pala guys, kahapon, parang back to school na talaga. Pero sa Lunes pa ako papasok kasi mukhang wala pa naman masyadong gagawin yan. Ang first question is galing kay Sairi 15, Dream Job. Ang pangarap ko po is maging teacher. Simula nung elementary pa, gusto ko na yung magturo-turo, ganyan. Nung bata rin kami nila kuya, nakaupo si kuya doon, tapos kunwari nagiging teacher ako, nagtuturo ako ng kung ano-ano, ganon. Hi po ate, hello po. Totoo po ba ang ginagawa mo sa vlogs at sa totoong buhay? Yes po, kung ano po yung nakikita niyo sa vlog ko, yun po yung ginagawa ko. Pero syempre, pag di na rin naka-video, meron din akong personal life na hindi na rin pinapakita sa vlog, ganon. Para syempre guys, mga ACADS lang and happy moments lang yung pinapakita ko sa vlog ko. Pangatlong tanong tayo guys. What's your plan next year? And by the way, stay positive in life. That's what I like the most about you. Have a lovely day din po. Thank you so much po. Yung plan ko po this year, wala pa naman akong masyadong plan ngayon. Pero yung pinakaano lang is makagraduate ng junior high school. Tapos maging mas productive, ganon. And I hope guys, tong year na to, maging masaya tayong lahat. Hindi katulad ng 2024. Galing naman po kay Anna Grace. Ano po ang inyong secret? Bakit natutupad mo ang iyong time management? Sa totoo lang guys, madalas hindi ko naman natutupad yung time management. Lalo na pagka sa kalagitnaan ng quarter, kunwari sa first quarter. Pag sobra-sobra na yung mga schoolworks, yung sunod-sunod ganon, halos kasi hindi na ako nag-time management. Kasi minsan, 12 AM na ako natutulog ganon or 11 para matapos ko yung mga assignment kasi nga ang daming super guys. Kaya yung time management, hindi ko na siya nagagawa. Pero minsan din naman natutupad ko guys. Basta unahin nyo lang yung mas unay deadline. Ganon kasi yung ginagawa ko. Yung mga schoolworks ko na medyo matagal pa yung deadline, hinuhuli ko yon kaysa sa una. Para na rin matapos ko agad. Galing naman kay Joy Lee. Nai-stress ka ba sa mga ginagawa mo na pinagsasabay mo yung pag-aaral at pag-vlog? Ako tumigil na ako kasi hindi ko kaya. Siguro hindi naman po stress ganon. Minsan lang din nahihirapan ako kasi nga sobrang dami ng schoolworks tapos kailangan ko ring mag-film, kailangan ko rin mag-upload. Dahil yung kinakain din ng editing is halos 2 hours or magti 3 hours. Iba pa dun yung pag-upload guys. Kaya kung madalang na po akong nakakapag-upload, ibig sabihin nun, sobrang dami na ng mga schoolworks. Pero hindi naman po ako masyadong nai-stress. Napagsasabay ko naman din kahit papaano. Okay, so next question tayo. What are your plans for senior high and college po? Iniisip ko pa lang guys yung mga plan ko sa senior high school. Siguro sa bakasyon, dun ko talaga maiisip. Pero gusto ko lang din mag-focus pa sa ACADS. Lalo na sa senior high school. Para sa college, marami ding mapasukan guys na school, ganon. Pero mag-yums ako niyan guys, yun yung plano ko. Okay, so galing naman kay Love ren. Kung meron kang gustong babalikan na taon po, anong taon at bakit po? Siguro guys, nung panahong bata kami, mga 2016, ganon, 2017. Kasi dati wala pa masyadong iniisip, problema. Kahit tanghaling tapat nun, lalabas lang kami dyan, sa bakanting lote. Tapos maglalaro na kami. Kasi andun pa rin yung mga kalaro namin, takbuhan, ganyan. Ngayon kasi guys, marami na ring responsibilidad at mga iniisip. Pero masaya naman din ngayong guys, habang lumalaki, marami kang naranasan. Pero iba pa rin pag bata. Yung mga kalaro din kasi namin guys, malalaki na sila. College na yung iba. Kaya wala na rin naglalaro dyan sa bakanting lote. Okay, so sa question naman, how can you manage your time in your ACADS? Tapos parang kamukha lang din ng question na nasa baba. Yung tips po about sa ACADS, like paano mag-lead ng maayos sa groupings. Paano mag-lead guys? Halos kasi kada subject din, madalas ako na rin yung leader dahil president din ako. Pag binigay ng teacher yung pinaka-topic o kaya yung gagawin,
ginagawa ko na siya agad guys pagka-uwi ko pa lang sa bahay. And kinuha ko na yung mga idea ng groupmates ko, ganyan, para magsama-sama, makabuo ng isang magandang i-represent. Tapos, syempre guys, pag leader ka, kailangan mo talagang kahit paano may sungit ng onte. Kasi pag masyado ka mabait guys, syempre, kadalasan hindi sila susunod. Tips din sa reporting guys. Hindi naman ako magaling sa English. Totoo guys, ayoko ng English. Mas okay ako sa Tagalog, mas ma-express ko yung salita, ganun. Pero ang tips ko lang guys, yun, gawin nyo yung topic agad. Pag-isipan nyo, huwag nyo na ipagpabukas. Tapos isipin nyo lang na kasama nyo, mga klase nyo, yung makikinig ganyan, teacher nyo. Basta kung ano ipipresent nyo, sabihin nyo lang. So kung ano mang maging result nun, score nyo sa reporting, all goods naman yun guys. Basta nasubukan nyo, and next time na mag-report kayo, alam nyo na yung gagawin. Di man ako magaling sa reporting. Next question is, how do you stay motivated po? Namamotivate ako guys sa pag-aaral dahil sa family ko guys. Nakikita ko kasi yung sitwasyon namin. Tapos, syempre gusto ko rin guys kahit papaano mataasin yung grades ko, ganon. Galing naman to kay Erica, kapangalan ko pa. Fan ka ba ng BTS? Yes po, since pandemic nun. Yung bias ko po, ang pusa, si Minyonggi, si Suga. Next question tayo guys, anong best experience mo sa buong 2024? Halos bilang ko lang guys best experience ko. Kasi medyo meron ding problema nun. Pero yung experience ko guys, yung sama-sama kami ng family ko. Tapos nung gumaling sa sakit yung tatay ko guys. Tapos nung time na nag-grade 10 ako, dahil ibang people naman na kakasalamuha ko, yun guys, sumaya-saya din ako. Galing naman po kay Almi Banga. Anong study methods mo po like effective para maalala lahat ng ni-review? Gaya po ng ginagawa ko last year pa. Lalala. Halimbawa guys, ito yung notebook ko. Dito yung mga notes ko. Ang gagawin ko, babasahin ko yung topic or yung need basahin. Tapos, i-memorize ko lang siya sa isip ko. Kukuha naman ako ng papel. Lahat ng naalala ko, isusulat kong ganon. Tapos, titingnan ko kung tama. Basta paulit-ulit lang guys. Galing naman kay Sage Z. What lesson did you learn po sa 2024 ate? Natutunan ko ngayong 2024 parang dalawa. Yung una, people come and go. Palagi guys may darating sa buhay natin. Tapos meron din namang aalis. Ganun yun. Mas maganda kung tanggapin na natin yun guys. Yung pangalawa guys, prayers do work. Lalo na sa time na nasa lowest tayo, ganon. Nasubukan ko yan guys. Nung nagkasakit kasi si tatay namin. Nung 2024 lang guys. Hindi kami pinabayaan ng Diyos guys. Palagi lang din ako nananalangin nun. Sawa naman ng Diyos guys, nakaraos yung sakit ni tatay. Galing naman kay Wonyo. Ate, may kita ka na po ba if ma-monetize ka na sa YouTube? Pag na-monetize ka na guys, yes po, meron ng papasok na ads, ganon. Pero kailangan mo pa ring umabot sa $10 tapos may i-receive ka pa nung pin galing sa my post office. Tapos after nun, tuloy-tuloy na yung pag ng ads mo, mag-ipon ka na $100. So pag na-reach mo yung $100, kailangan mo na rin gumawa ng bank account. Tapos pag okay na yon, pwede mo nang makuha yung sahod mo guys. Basta kada sahod, kailangan mo nang ipunin yung $100. And pinaka last question guys is, who influenced you to be a vlogger po? Sa totoo lang guys, nung pandemic time, dun kasi ako nag-start mag-vlog. Panglibangan lang talaga yun guys, hindi ko naman parang sinaseryoso talaga. Nag-start ako na mag-upload ng slime, kaya Erica Slime TV. Then, nung tumagal-tagal, medyo lumaki-laki na kasi ako guys. Kaya nahiligan ko naman sa pag-aaral. Kaya yun yung ginawa kong content. Tapos yun yung nagustuhan nyo. Yung study vlog ko. So pinagpatuloy ko yun guys. Pero ang nakapag-influence sa akin mag-vlog, siguro yung mga napapanood ko dati guys. Sila Mahika Gosom, ganyan. Chelsea de la Torre. Pero ngayon na sila nagbablog ng slime, ganun. Tsaka syempre guys, yung family ko rin sa akin. So yun lang lahat guys ng mga question. And
Sana may nalaman kayo tungkol sa akin. Kung gusto nyo pa guys malaman yung mga pinapost ko, kung di man ako masyadong active sa YouTube, ganyan, mayroon naman ako mga short film o kaya mga school project na pinapost ko sa FB ko. Nakalimutan ko rin pala guys, may nagtatanong din, pero hindi ko siya na-screenshot. Wala sa screenshot ko, di ko alam kung bakit. Kung kailan daw kami magpapagawa ng bahay. Yung sagot ko dyan guys is hindi ko pa po alam. Kasi kung tatanungin nyo po kami talaga, or sa akin ganon, gusto po namin magkaroon ng bahay talaga. Yung samentado guys, kasi yung bahay namin, kahoy siya, tapos maanay na talaga. Ang problema nga lang guys is pera talaga. Si tatay guys, ang trabaho niya is hardinero. Sakto lang din yung kinikita ni tatay para sa maghapon. Kaya yung pagpagawa ng bahay, hindi na rin kaya ni tatay. Pero nung panahon na bago mag-lockdown nun, pero mga 7 years na yung bahay namin eh. Nag-ipon din si tatay pampagawa. Ito yun guys. Tapos si nanay na nga lang. Ngayon, nagkadad-edad na rin si tatay. Hindi na rin kaya makapag-ipon ng panggawa ng bahay namin. Tsaka hindi rin kasi namin lupa to guys. Nakikitira lang kami. Kaya nag-aaral kami ng mabuti guys. Kami magkakapatid. Para pagdating ng araw, kami na yung magpapagawa ng bahay. Yung samentado na. Tsaka para hindi na kami makilupa. Ganon. Kung may pera lang talaga guys, ginagawa na namin to. So, yun lang guys. Sana nasagot ko lahat ng question nyo. See you na lang next time and mag-iingat kayo palagi. Good luck sa atin. Pasok na naman sa Lunes. So, yun guys. Bye-bye.